Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaya ka buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang mahatangkilik tungkulin mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihahanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi sa aming buong pagkatao, upang kami laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo na matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntunong ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita na ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos sa ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan
ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyong lahat. Napakaliwanag ng sabi ng Panginoon. Ako'y hindi naparito upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sapagkat tinuturo ng Panginoong Hesus na ang kautusan ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan niya. Sapagkat kung babalikan natin ang matandang tipan, hindi natin nakita ni naaninagan kung ano ang itsura ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Exodo, may nagliliyab na apoy doon sa isang halaman.
At si Moises ay naproon, no? At sinabi ng tinig, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Subalit walang porma. At ganun din ang naging sabihin ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Moises. Tinig. No? Kahit yung pagbibigay ng 10 utos ng Diyos, tinig pa rin ang napakinggan. Walang anyo, walang hugis. Subalit pagdating ng bagong tipan, tayo ay napaalalahanan. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin. Nagkaroon ng laman, nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng hugis ang Diyos. Naging tao siyang tulad ko at tulad natin. At sa pananahan ni Jesus sa mundong ibabaw, hindi lang niya ipinakita, kundi ipinamalas niya ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay mabubuo sa 2 salita, pag-ibig at habag, love and mercy. Sapagkat kung titingnanin ating babalikan ang matandang tipan, nung nailikha, nung maibigay ang 10 utos ng Diyos, hindi ba't ang sinabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakal, huwag, huwag, huwag. No? Puro huwag. No? In a certain aspect, negative approach. Do not, do not. No? Kasi pag ginawa mo yan, ano mangyari? Paparusahan ka. Subalit pagdating ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, sa pamamagitan ng pag-ibig at habag, tayo ay babaguhin ng Diyos. Kung baga, sa madaling pananalita, positive approach. No? Kaya nga, di ba ano sabi ng Panginoon? Jesus, narinig yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at awayin mo ang iyong kaaway. Di ba? Subalit anong sabi? Ngayon sinasabi ko sa iyo, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Very positive ang approach. Kaya nga sa unang pagbasa natin mula sa aklat ng Deuteronomio, napakaganda ng paalaala ni Moises sa mga tao na yung kautusan ng Diyos ay hindi lamang basta nasusulat sa bato. Para bagat ito'y sinasabi ni Moises, tandaan ninyo, ang kautusan ng Diyos ay hindi lamang nasa bato. Hindi lang yung mababasa nyo ng diretsahan, kundi dapat ang salita ang kautusan ng Diyos, ang utos ng Diyos ay nasa mga puso ninyo. Bakit? Sapagkat ang puso ay mahirap makalimot. Di ba totoo yan? Mahirap makalimot ang puso. Kaya pinaalala ni Moises, ang kautusan ay dapat nasa puso ninyo. Hindi lang natatandaan, kung hindi naisasabuhay. At yan ang pinakita ng Panginoong Hesus. Nang sinabing naparito ako, hindi para ipawalang bisa ito, kundi para ipaliwanag at mangyari ito. At yan din magandang hamon ngayong panahon ng Kwaresma. No? Sapagkat sa panahon ng Kwaresma, ang kautusan ng Diyos, ang pag-ibig at habag, ay ating mas pinalalago, pinalalawak, pinabubunga ngayong banal na panahon ng Kwaresma. At yan ang hamon sa akin at sa atin. Alam natin ang mga tuntunin, no? Na tuntunin at alituntunin kapag panahon ng Kwaresma. Ikaw ay mag-aayuno. Yan. Ika'y magdadasal. Ika'y gagawa ng kawang-gawa. Di ba? At di ba tayo ay meron ding mga abstinence. Di ba? Alam natin yan, no? O sige, mag-a-abstinence tayo. Hindi tayo kakain ng karne. That is good.
Pero hinahamon tayo sa panahon ng Kwaresma, do not only abstain in food, abstain in material things, abstain that distracts us, abstain to the things that will lead me to sin. No? Hindi lang yan, hindi lang sa karne. Yung mga kilos at gana, kung ikaw ay nang uubos ang iyong oras dahil sa paglalaro ng shatter, ayan, abstain. Ayan. Kung ngayong panahon ng Kwaresma, hindi kulang ang araw kung walang balita, tigil muna. Abstinence. Ayan. Di ba? Ngayon, di ba? Magdasal ka. Madami kayong dasalan. Kumisay napakadami. Bakit ngayong panahon ng Kwaresma, bakit hindi nating gawin na sa pagdadasal, uupo lang tayo at mananahimik sa harap ng Blessed Sacrament? Just be there in the presence of Jesus, saying nothing, just be quiet. Father, nakatulog ako. Di mabuti. Sapagkat sa pag-ibig at habag ng Diyos, yung mga problema mo, nakatulugan mo. Nagkaroon ka ng kapahingahan. Di ba? At yan na sinasabi ng mabuting balita ngayong araw na ito, na tayo nasa 3 linggo ng Kwaresma, na kay Jesus ang katuparan ng kautusan. Ang hamon na ito, tulad ba ni Jesus, nagkakaroon ba ng katuparan ang kautusan ng Diyos sa buhay ko't buhay natin? Ito ang dasal, ito ang panalangin ko at panalangin natin at panalangin ng bawat isa, na sa panahon ng banal na Kwaresma, makita sa buhay ko at buhay natin ang katuparan ng utos ng Diyos. Hindi lang yung 10, kundi makita sa buhay ko't buhay natin ang pag-ibig at habag ng Diyos na natanggap at natanggap natin. Na yung pag-ibig at habag ng Diyos ay hindi na nanatili sa sarili ko, kundi ay ibinabahagi sa lahat ng tao. Akin itong wawakasan ng aking pagninilay sa isang kanta, na kinakanta tuwing panahon ng Kwaresma. Kung di ako nagkakamali, si Padre Eddie Ontiveros SJ ang lumikha nito. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, ang iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, itulot mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala, sa taong magpakumbaba. Alam niyo yung kantang yung Jesus na aking kapatid, ay isang pagbumulat ng aking kaisipan na sa panahon ngayon, ang Panginoong Jesus ay nag-aanyong mahirap, nangangailangan, mga pangkaraniwang tao, mga nagtatrabaho sa paligid. Na ako'y hinahamon na sa panahong ito ng Kwaresma, ibahagi ko ang pag-ibig at habag ng Diyos na siyang pinakapuso ng kautusan ng Diyos. Nadyan si Jesus, ang aking kapatid at ating kapatid. Ibahagi natin ito upang maranasan din nila ang pinakapuso ng kautusan ng Diyos. Walang iba kundi pag-ibig at habag niya. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa manating Ama na nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakiulit nga po. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas naway magsagawa
na mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan nooy magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanya mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila, naway mabigyan na nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay magpawing lahat sa aming pagugalit gawaing binabalak. Kaya kaysa namang hila nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpala
sala sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias naming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga
sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatay inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang, sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ko na lahat na nakikinig sa banal na misang ito, na ang kanilang mga ulay iyuko at ang kanilang mga kamay ay ilagay sa lugar na kung saan sila'y nakakaramdam ng sakit. Makapangyarihang Diyos, bukal ng kagalingan at aming dakilang manggagamot, kayo po ang aming takbuhan sa mga sandali ng aming pangangailangan. Dumudulog po kami sa iyong banal na harapan at ipinagdarasal ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Nasaan man po sila ngayon sa mga oras na ito, sa kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Hinihingi po namin sila ng biyaya ng kagalingan sa anumang uri ng sakit na mayroon sila, lalo na ang may cancer, kidney failure, komplikasyon sa pangangatawan, leukemia, diabetes, HIV, at mga sakit sa puso. Taglay ang aming malakas at malalim na pananampalataya. Kami po ay umaasa na inyong pagagalingin ng bawat isa. Bigyan ninyo rin po ang bawat may sakit ng matibay na kalooban, malakas na pananampalataya at hindi nauupos na pag-asa. Hanggang makamtan namin ang kagalingang hinihingi po namin. Amen. Maria, ina ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Patalastas, panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad. Sa panahon ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula. Maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel sa 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925793 local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose
o binubining alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.